Mga kapatid, sa kabila ng patuloy na paglaganap ng mga problema sa ating kapaligiran, lalo na ngayon na matindi ang korupsyon dito sa ating bansa, ako yung maasa na dito sa ating programa, dito sa ating talakayan is matalino ang mga Pilipinong nanonood, mga Pilipinong sumusubaybay dito sa aking munting programa dito sa YouTube, mga tol. Dahil ngayon pag-uusapan natin yung tungkol, mga kapatid, sa ating mga kasundaluhan doon sa kanilang pahayag na sila'y mananatiling tapat, committed, mga kapatid, para sa ating konstitusyon. O ang sabi rito, mga kapatid, sa ating panonooring balita mula rito sa UNTV News, binigyang diin ng Department of National Defense at ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang commitment o pagiging tapat sa konstitusyon sa gitna ng mga panawagang i-withdraw ng militar ang kanilang suporta sa pamahalaan. Alam nyo, mga tol, nakakalungkot isipin. Merong mga Pilipino na tila baga hindi na nag-iisip dahil sa kanilang emosyon. Ramdam naman natin sila, mga tol, dahil hindi lang naman sila ang apektado ng korupsyon, ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tayong lahat. Pero sobra na, mga tol, kung mananawagan ka maging sa mga sundalo na i-withdraw nila ang suporta sa pamahalaan, mga tol. Kasi, mga kapatid, ang mali kailanman ay hindi mo pwedeng itama ng isa pang mali. Yan ang lagi nating tatandaan, mga tol, ha? Yan ang laging tatandaan nating lahat. Hindi mo pwedeng itama ang mali ng isa pang mali. Kung ang militar, mga tol, ay magre-rebelde, ibig sabihin, mga tol, tatalikod na sila sa pamahalaan at sila mismo ang makikipaglaban. Ano nang mangyayari sa Pilipinas? Ganun ba yung gusto ng ibang mga kababayan natin? Yung magkagulo-gulo tayo rito para happy-happy yung China, happy-happy yung ibang mga bansang gustong sumakop sa atin, mga tol. Eto nga, meron akong isang nakita sa FB, mga kapatid, ha. Tingnan nyo to, mga tol. Sabi rito, AFP mananatiling tapat sa konstitusyon. Mariing iginiit ng Department of National Defense o DND at Armed Forces of the Philippines, AFP, na mananatili silang tapat sa konstitusyon at sa kanilang mandato na ipagtanggol ng bansa. Mga kapatid, ang sabi ng AFP, tapat sila sa konstitusyon, hindi sa politiko. Ang pagkakaintindi ata, mga tol, nung ibang mga nagko-comment dito, ito nakakalungkot lang kasi talaga. Habang binabasa ko yung comment, mga tol, hindi ko maiwasang hindi magkomento eh. Sabi nito, ito ang pinaka-worst AFP chief staff. Walang paninindigan para sa mga Pilipinong nagdurusa. Mas magdurusa tayo, mga tol. Kapag nagkagulo ang bansa natin, imagine mo pati yung mga sundalo, mga tol, makikigulo na rin. Kasi itong mga sundalo, mga tol, ang sinusundan niyan yung saligang batas. 'Di ba? Ngayon, may mga nagko-comment dito kahit mali. Ayan, sabi rito, kahit mali, kahit nagutom na at binaha ang maraming Pilipino, pwede ngayon busog ang pamilya mo, sabing ganon. Mga tol, hindi naman kasi trabaho ng mga sundalo ang humusga, ang humatol. Trabaho ng hukuman yan. Diba? Apektado rin yung mga yan, mga tol. Pero sa likod, syempre yun. Ang sinumpaan nilang tungkulin, mga tol, is panatilihin yung peace and order dito sa ating bansa. Marami silang kinakaharap na problema, mga tol. Pero tapat sila sa konstitusyon, ha? Hindi sa mga politiko, mga tol. Ngayon, yung mga politiko, mga korap, ang may trabaho na para arestuhin yung mga yan o para kasuhan yung mga yan is yung hukuman. Diba? Ngayon, pag sinabi ng hukuman, eto, nagkasala yung mga yan, o hulihin yan. Saka pala ngayon kikilos itong mga sundalo, mga pulis, para hulihin yung mga yan. Diba? Pero hanggat wala pang ganon, mga tol, mas magandang hindi sila makikialam dito sa politika. Nakakalungkot lang kasi, mga kapatid, tingnan mo to. Saan ka tapat? Sa taong bayan o sa isang tao lang? Mahirap kasi itong busog, mahirap ang pumili. Sabing ganun, mga tol. Kumbaga parang sinasabi nila, panawagan nila, hindi, dapat ang AFP makisali na kayo. 'Di ba? Magkagulo-gulo na tayong lahat dito, mga tol. Imagine mo, 'di ba?
Sino pa ang aawat sa mga mamamayang galit? Sino pa ang aawat sa mga mamamayang gustong magwala kung pati mga sundalo magwawala din? 'Di ba? Imagine 'yun mga tol. Oh, tapat sa kwarta. Oh, sabi rito, shake hand may presyo 'yan. Magbulag-bulagan na lang kapalit ay pera. Nakakalungkot lang talaga. Ngayon panoorin natin ito dito sa saan ba yun? Dito sa UNTV News mga tol, ito. DND at AFP giniit ang kanilang commitment sa konstitusyon. Bigyan natin to ng reaction mga tol itong balitang to. Binigyang diin ng Department of National Defense at ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang commitment o pagiging tapat sa konstitusyon. Again hindi kasi alam ata ng ibang Pilipino na magkaiba yung politicians at saka konstitusyon. Kahit yung mga politician na yun mga tol, hindi rin sila tapat sa konstitusyon. Sa makatwid mga kapatid, mga taksil yung mga yon. Biruin mo, nilalabag nga nila yung batas ninanakawan nga nilang sambayan ng Pilipino. But then again, hindi dapat nakikialam ang mga sundalo, ang mga pulis mga tol sa problemang yan. Dapat nasa gitna lang sila. Yun ang mandato sa kanila panatilihin ng peace and order. Ano ba gusto ng mga kababayan natin mangyari na din dito sa Pilipinas? Yung nangyari dun sa Indonesia at saka nangyayari dun sa Nepal, yung tipong manununog na sila ng mga government property o ng mga government establishment. Pera din nating lahat yun buwis din ng taong bayan yung pinampatayo sa mga yun Talagang willing na kayong isabotahe na yung ating ekonomiya para lang, alam nyo mga tol kung sino may pinakagusto niyan? Kung sino yung talagang gustong-gustong mangyari yun dito sa bansang Pilipinas, yung mga makakaliwang grupo. Ewan ko na lang mga tol kung marami sa inyong magpapaapekto o kaya maniniwala sa kanila. Inuudyokan lang kayo nun Ako alam ko mga tol, merong tututol sa inyo rito sa mga sinasabi ko. Pero sabi ko nga kanina, para lang sa mga Pilipinong matalino na talagang marunong mag-isip. Lahat tayo apektado ng korupsyon. Lahat naman tayo mga tol pare-pareho tayo nandito sa Pilipinas Pero kung yung pagkakamaling yun is gusto mong ituwid ng isa pang mali, walang mangyayari, magkakagulo lang tayo rito, magkakaroon na tinatawag na civil war. Yun ba gusto ninyong mangyari? Diba? Hindi ba kayo natuto nung mga panahon na Plaza Miranda, Menjola, balikan nyo na lang sa kasaysayan mga tol, mga kudeta, di ba kayo natuto sa mga ganun? Diba, hindi naman papayag ang gobyerno natin na umabot na yung mga tao susugod sa mga bahay, magsusunog na mga government facilities. Di magdedeklara ng martial law yung mga yan kapag may nagkaroon na ng rebellion. Diba? Magdedeklara ng martial law yan pagdadamputin lahat ng mga gustong manggulo. Kaya yung nangyayari doon sa Nepal, sa Indonesia, parang hindi mangyayari dito sa Pilipinas yun. Not unless mga tol makikisali ang mga sundalo at sila mismo ang gagawa ng hakbang. Talagang magulo na Pilipinas nun. Hindi na rin nila maipagtatanggol pa ang ating bansa dahil talagang nagulo na rin sila. Kaya saludo sa Department of National Defense at saka sa mga AFP kung hindi sila makikisali. Diba? Kailangan lang talagang panatilihin ang peace and order. At para naman dun sa mga buwaya, mga politikong talagang magnanakaw, hukuman mga tol ang may sagot sa kanila, hindi ang mga sundalo. Sa gitna ng mga panawagang i-withdraw ng militar ang kanilang suporta sa pamahalaan. Sa isang joint statement, iginiit nila DND Secretary Gilberto Teodoro at Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. na bilang non-partisan organization, mananatili ang DND at AFP bilang mga tagapagtanggol ng ating bayan. Giit ng dalawang opisyal, irresponsable, walang saysay at politically motivated ang panawagang i-withdraw ng militar ang kanilang suporta sa pamahalaan. Totoo, politically motivated yon mga tol. Huwag kayong magpapauto. Huwag kayong magpapauto dun sa mga nananawagan. Mga tol, wala silang hangad na mabuti. Yung mga nagsasabi nun, i-withdraw na ng militar ang suporta nila sa pamahalaan. Mga tol, hindi para sa kabutihan natin yon, para lang sa personal gain nila yon. Para lang sa pansarili nilang interes. Yun naman ang gusto nila magkagulo-gulo tayong lahat Ba't kayo magpapapaniwala dun sa mga yun? Diba walang saysay mga tol? Etong mga sundalo para ipagtanggol tayo sa mga rebelde, ipagtanggol tayo sa mga terorista, ipagtanggol tayo sa mga mananakop mga tol. Ngayon kung etong mga sundalong to, diba? Sila mismo mga kapatid ang magpapabagsak sa pamahalaan.
ano nang nangyari sa bansa natin? 'Di ba? Sino ang mananaig? 'Di ba? Hindi nila maiko-correct sa pamamagitan ng isang maling galaw yung nakikita nating mali sa gobyerno. O baka may magsabi na naman sa inyo, anong gusto nyo? Nakawan na lang tayo ng nakawan? Sinong may gusto nun? Pero again mga tol, ang dapat lumutas niyan mga tol is yung hukuman. Sila ang hahatol. Etong mga pulis at mga sundalo, sila ang magpapatupad ng hatol. Hindi sila pwede ang umakting o umakto bilang hukom. Kasi martial law na yun pagdating sa gano. Kaya nga tinawag na martial law batas na sila 'Di ba? Yun na nga yung ibig sabihin ng martial law mga tol, batas militar na 'Di ba? Kung militar mga tol ang magpapatupad na ng batas, batas militar na yan. Yun ba gusto ninyong mangyari? Binigyang diin ni Teodoro at Browner na suportado nila ang anti-corruption campaign ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna nang nanawagan ng ilang mga grupo na bawiin ng militar ang kanilang suporta sa pamahalaan sa gitna ng issue ng lumalalang korupsyon sa Pilipinas. O kung sino man yung mga nagsasabi nun mga ton, i-background check nyo. I-background check nyo, baka naman kasi may kulay din yan. Malabong mga tol, para sa kapayapaan yung gusto ng mga yan. Background check nyo kung sino yung mga nagsasabi. Kaya ito, yung mga ganitong post mga tol sa mga social media. Biro mo, ipopost nila yung hawak kamay o kamayan ni Romualdez at saka ni General Bronner para gumawa mga tol ng alam nyo na, impression sa taong bayan na etong AFP chief o etong si General Bronner sinusuportahan etong taong to. Diba? Yun ang gustong palabasin. Kailan pa ba tong picture na to? Diba? Napakaraming picture na pwedeng kuhanin tapos ilalagay mo yung ganyan. Ay nako. May mga bahid din talaga ng panggugulo . Alright mga kapatid, ayan yan ang aking simpleng panawagan mga tol. Again mga kapatid, hindi lang ikaw. Tayong lahat apektado. Kasi bakit? Hindi lang naman ikaw ang nagbabayad ng buwis . Hindi lang naman ako. Yung iba nga baka mas malaki pa yung ibinabayad na buwis kaysa sa atin . Di ba? Pero mga tol, sobra na kung ang magiging panawagan mo is makisali na ang militar. No, paulit-ulit kong sasabihin, baka hindi mo naiintindihan yung sinasabi ko kanina. Ang trabaho ng militar mga tol is proteksyonan tayong lahat laban sa mga gustong manggulo. Ang trabaho nila mga tol is panatilihin yung peace and order dito sa ating bansa. Kung merong magre-rebelde, kung merong sasagawa ng rebellion, kung merong mga terorista, sila ang lalaban. 'Di ba? Kapag merong sumisigaw ng tama na, sobra na, 'di ba? Ninanakawan yung mga Pilipino. Akala mo, 'di ba, para sa ating lahat yung panawagan nila. Pero kapag may sumingit na sasabihing, mga militar, i-withdraw nyo na ang suporta nyo sa pamahalaan. Anong gusto nila? Kudeta na. Mga tol, hindi na para sa kabutihan yun. Mag-ingat-ingat kayo doon. Baka matanso kayo ng mga yon. Anyway, bilang mga Pilipino, hanggang sa muli mga kapatid, pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Para lang sa mga matatalino sana maintindihan ninyo yung komento ko. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.